Hi mga mi! Samahan nyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Binyag nga pala ng aking pamangkin, tapos ninang din ang Mami SP, kaya eto ready na rin kaming pumunta sa simbahan. Bali, sumakay nga lang din pala kami ng jeep papunta dun sa simbahan. Kung si Baby Ayon, kakasakay lang namin ng jeep at nakatulog na nga agad. Gis na rin kasi ng umaga sa mga oras na yan, at ayan din kasi talaga ang oras ng pagtulog nila dun sa bahay. Kaya nga lang, kahit kanina pa siya inaantok, hindi siya nagmumuryot at ayan, natulog lang din talaga siya agad. Nagtagal, dumating na rin kami sa simbahan at inaantay pala kami ni Mama dito sa labas. Nauna ko na kasi sila Mama at Papa, pati na rin yung iba kong kapatid kasi alam nyo naman, apat tong anak kong kailangan kong asikasuhin. For sure, matatagalan talaga kami, pero pagkadating naman namin dito, hindi pa naman din nagsisimula yung misa. Kabilang upuan na nga lang din ako umupo kasi puno na yung upuan kung saan nakaupo yung mga kapatid ko. Ito nga si Baby Ian, Diyos ko rin talaga namang napakalikot, takbo dito, takbo doon. Kaya naman pumunta na lang kami dito sa may likuran kasi panay talaga yung pagtakbo niya, tapos naiyak rin kapag kapipigilan mo. At nakikisali pa nga tong kambal sa paglalaro ng ate at kuya nila. Okay, fast forward naman tayo. After ng mass, nag-proceed naman sila sa pagbibinyag na nitong mga bata. Bali, eto nga din palang si Baby ay ang ikadosing apo nila Mama at Papa. After naman ng binyag, syempre dumiretso na din kami dito sa bahay nila kasi may nakahanda nga din daw handaan. Naalala nyo nga din pala yung binibigyan kami palagi ng libreng isda, sila yung nagbibigay sa amin. Anyway, pagkadating namin dito, nakatulog na pala si Baby Ian, kaya nagpaalam ako sa kapatid ko na makikihiga muna kami dun sa higaan nila. At tapos, eto't magsasandok na rin ako ng pananghalian namin. Eto nga pala si Baby na bininyagan kanina. Baby girl, tapos 2 months old na rin. After naman namin kumain, dahil may pa-videoke sila sa labas, eto ang kapatid ko bumirit na nga. Hala, no feel kanyang moment. Siyempre, kumanta na rin ako kasi na-miss ko din talagang mag-videoke. Sama tong dalawa ko pang kapatid na babae. Kasi may sarili na kaming pamilya at magkakalayo-layo na rin kasi talaga ng bahay. Kung wala tong dalawang kapatid ko at iba tong event na to, naku, hindi nyo ako mapapakanta. Anyway, maya-maya nga lang din, Diyos ko dahil nahiya talaga ako ng 1/4 kasi may nagpapapicture sa akin. Nood kasi siya ng mga video ko, pero Diyos ko dahil alanganin kaayo tagnaong no niya kini nagpapicture na to, Barbie kay aura. Biha ba mataparan kay tagwapa, klaro juga itong pagkamaot. Kagul. Bali, ang nagpa-picture nga pala sa akin ay sister-in-law yan ng aking kapatid. Katapos naman namin dyan, pagkalabas namin, tuwang-tuwa kami ditong nanonood kay Papa at dito sa biyanan ng aking kapatid kasi second time pa lang naman nilang nag-meet pero parang best friend na sila. Pagka-uwi naman namin ng bahay, naisipan kong gumawa ng mango float. Hindi ko na rin talaga maalala kung kailan yung huling nakakain ako ng mango float. Ang asawa ko din kasi, nag-request ulit siya na gumawa daw kami ng fruit salad. Kaya naman sabi ko sa kanya, mango float naman yung gawin namin. Sobrang na-miss ko din talagang kumain nito. Laalala ko nung bata pa ako. Ito talaga yung pinakamasarap na dessert na natikman ko. Kung sakto din kasi at sumahod na rin ako sa Shopee, kaya ito't naisipan ko ang gumawa na nga nito. Din talaga sumasahod ako, bumibili ako ng masarap na pagkain sa labas o kaya gumagawa at nagluluto ako dito sa bahay. Anyway, ginamitan ko na nga din pala ito ng mixer para mag-double din yung size ng Nestle cream. Tapos sinaluan ko na rin itong mangga para lasa-lasa talaga yung flavor ng mangga. Para nga rin pala ulit sa mga nagtatanong paano mag-affiliate, pwede po kayong mag-affiliate sa Shopee, TikTok o kaya sa Lazada. Napakalaking tulong yan lalo na sa mga mommies na stay at home mom tapos napakahilig din mag-order ng online. Kitaan nyo na yan mga mi yung pag-order nyo online. Para naman sa tutorial, pwede kayong manood sa YouTube kung paano mag-start. Yung pwede nyo nga rin yung pagsasabayin mga mi katulad ng sa akin, nag-affiliate ako sa TikTok, Shopee at sa Lazada. Anyway, eto nga din palang paggawa ko ng mango float. Hindi ko na tinipid para lasang-lasa talaga yung sarap. Sa 1 kilong mangga, nakagawa ako ng 8 tubs of mango float. Itong dalawang anak ko, napakahilig talagang magbukas ng ref namin. Ito at may nahanap nga akong refrigerator door lock. Sabi kasi nakakataas ng bill ng kuryente kapag panay bukas-sara ng refrigerator. Ito at naghanap ako ng door lock nitong refrigerator at napakadali lang din pala ikabit nito kasi adhesive siya. Bali, ganyan lang pala yung gagawin ninyo para pantay talaga yung pagkakalagay niya. Pwede nga din ito para sa mga lumang refrigerator ninyo na halos ayaw na talagang magsara ng maayos. Napakahigpit kasi talaga ng pagkakalak niya sa ref. Tapos ganito lang pala yung gagawin ninyo kapag kabubuksan na. Meron ka lang namang ipipress na 2 button sa gilid tapos mag-o-open na siya. Pinasubukan ko nga kay Kuya Zaiden buksan na tong ref namin na may lock na at ayan, hindi na talaga niya mabuksan. Purong pa nga yung ref namin dahil sobrang higpit talaga ng pagkakalak niya. Yung link kung saan ko to nabili nasa comment section o kaya sa Yellow Basket.